Magandang hapon mga kababayan. Naririto ang aking ilang plataforma kung ako ay magiging presidente o kung makakaharap ko ang ating kasalukuyan na presidente. Ang una sa lahat ay ang improved child protection. Kumbaga, ang improved child protection ay mahigpit na pagbabantay at pag-alalay sa ating mga kabataan ngayon. Alam naman natin na ibang-iba na ang takbo ng panahon ngayon tulad dati. Tulad dati noon na yung mga kabataan ay hindi na mamakialam sa kung ano mang mga bagay o mga problema natin sa bansa. Kumbaga, ang kabataan natin noon ay ang sarili at pamilya lamang ang iniisip. Ngunit ngayon, nakikita naman natin sa social media pa lamang kung paano gumalaw ang mga kabataan ngayon, na imbis na alamin muna nila yung mga nangyayari sa ating mga kapaligiran at sa ating bansa, sila ay agad-agad na nakikisali sa kung ano mang issue na meron tayo ngayon. Kumbaga, ang improved child protection ay isang pamamaraan upang maitama at maiayon natin ang mga kabataan sa kung ano man ang kailangan nilang malaman o kailangan nilang hindi bigyan ng atensyon. Unang-una, kailangan natin i-improve yung mga kabataan na hindi hilig ang pag-aaral. Alam naman natin ngayon na tulad nga ng sinabi ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, na ang pag-asa ay ang mga bata, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit tingnan natin ngayon kung ano at kung sino ang mga nagiging problema ng ating bansa. Marami sa kabataan natin ngayon ang mga nagiging problema ng bansa, tulad ng pagbubuntis ng maaga at pagpapamilya ng maaga. Ang pangalawa naman ay ang justice for the condemned. Ito ay ang pagbababa ng parusa sa mga nagkasala. Ang unahin ko dito ay ang mga kasabihan ng matatanda o kasabihan natin. May kasabihan nga tayo na kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kaya mga tao. Ito ay ang pagpababa ng parusa sa mga nagkasala na katulad natin na mga mamamayan din. Siguro, sa mata ng ibang tao, pag nakagawa ka ng mali, kailangan mo na ito pagdusahan ng habang buhay. Pero paano naman yung mga umaasa sa mga taong nakagawa ng mali dahil lamang sa tensyon o sa dala ng init ng ulo nila? Maraming tao na nakakulong sa Pilipinas dahil sa mga pagkakasala na hindi nila sinasadya at nadala lamang sila ng kanilang emosyon. Katulad nga ng sinabi ko kanina, paano yung mga umaasa sa kanila, mga pamilya nila, na umaasa sa kanilang kabuhayan para lamang maitaguyod ang pang-araw-araw. Siguro, sa aking palagay, hindi naman lahat ng tao ay hindi kaya magbago. Pero sabi nga ng kasabihan, ang Diyos nagpapatawad, tayo pa kaya mga tao. Ang masasabi ko dito sa gusto kong matupad na batas na to ay ibaba yung pataw na habang buhay na pagkakakulong. Halimbawa, nakapatay ka ng tao, pero nagawa mo yon dahil sa init ng ulo mo o sa nagawa nung pinatay mo na tao sa mahal mo sa buhay, na meron din tayo na tinatawag na self-defense, na pinotektahan mo lang ang sarili mo
pero nakapatay ka pa rin ng tao. Yun yung sinasabi ko na kailangan bigyan ng pangalawang pagkakataon dahil sa mga pamilya na umaasa sa kanila at sa buhay na masasayang lang sa kanila hanggang sa pagkakabilanggo hanggang mamatay sila. Ang pangatlo naman ay ang improved educational benefits. Ang gusto kong mangyari dito ay bigyan ng mas maraming benepisyo. Kumbaga, mas bigyan ng mas madaming nakukuha yung mga mag-aaral natin upang mas mailabas nila yung mga kakayanan nila sa pag-aaral, lalo na sa kolehiyo. Alam naman natin na paunti ng paunti yung mga paaralan na tumatanggap ng libreng pag-aaral sa mga kabataan ngayon. Ang tingin ko, mas maganda ngayon na mas bigyan pansin yung mga mag-aaral natin na yung mga kulang sa pera, kulang sa mga kagamitan, kulang sa suporta ng pamilya. Yun ang mas dapat natin bigyan ng pansin ngayon. Dahil nasasayang lang yung mga talents ng mga bata na gusto mag-aral pero hindi nila kaya na mas itaas pa yung mga gusto nilang gawin at gusto nila na maging profesyon, lalo sa kolehiyo. Maraming kolehiyo ngayon na hindi nila maabot yung gusto nilang profesyon dahil hindi sila kaya suportahan ng kanilang mga magulang, dahil nga kapos sila sa pera, kapos sila sa pagsuporta sa kanila ng pamilya nila. Siguro yun, mas kailangan nating bigyan ng pansin at bigyan ng mas malaking benepisyo yung mga nasa kolehiyo ngayon, para kumbaga mataas yun yung gusto nilang marating, yun yung gusto nilang makuha, gusto nilang pangarap na mangyari sa mga pinaghirapan nilang pag-aaral. Ang pangapat naman ay ang more agricultural benefits. Gusto ko mayroon dito ay mas bigyan pansin yung ating mga magsasaka, bigyan ng mas malaking suporta yung mga magsasaka natin, dahil tulad nga dati tayo pang nagpo-produce sa iba't ibang bansa ng mga bigas natin, pero ngayon tayo nang bumibili sa kanila ng